Good day, good morning, good afternoon sa lahat ng mga tumatangkilik sa channel natin. Kahit sabihin natin, kunti lang tayo. Salamat po sa inyo lahat sa inyong pag-subscribe sa akin. Ito po ang ating pag-usapan ngayon mga idol about sa isang magsasaka doon sa amin sa Mindanao na nakapag-asawa siya ng Encantada. Pero yun, kwento lang yun ng aking lolo ng mga panahon. Kung totoo man o hindi, ikukwento ko lang din sa inyo. Isa siyang magsasaka. Ang hanap buhay niya ay nagtatanim lang siya ng kamuti. Yung kamutihan nila nasa kaingin, nasa medyo bukid. Tapos pag ang kamuti niya, pag medyo maganda-ganda na ang tubo na may may mga butil-butil na mga unod o pisog o laman, inaano ng baboy, ramo, yung inuungad. Ngayon, inano niya, ilagay niya ng kural. Lagyan niya na lang ng bakod. Inilagay niya ng bakod, nagtaka siya. Kinabukasan, may bakod na. Ganun pa rin ang nangyari. Inuungad pa rin yung ano niya. Inuungad-ungad pa rin yung kanyang kamutihan. Hanggang yung mga lagyan niya ng kagingking na halos di naman kaluso talaga. Tapos pagbalik niya naman uli, ganoon pa rin. Sabi ako, ano kaya nangyari dito? Kaya ang ginawa niya, inabangan niya. Yung inabangan niya na, hindi siya nagtago siya doon sa may mga damo-damo. Bigla siya nagulat kasi yung mga baboy may nag-aalaga pala. Binubuhat, nilagay doon sa may kamote. Sobrang gandang babae, nakita niya. Hindi, sa sobrang galit niya, pinunta niya. Tapos niyakap niya. Yung niyakap niya na, parang ganti niya sa kasi yun pala ang yun ang gumagawa ng kalukuhan sa kanyang tanim. Sa madalit sabi, sa istorya lang yan, may nangyari sa kanila. Ngayon, may nangyari na sa kanila. Ang sabi ng babae, papayag ako na mag-aasawa tayo, pero sa isang kondisyon na dapat walang tumawa, walang tatawa sa atin. Asawahin kita basta walang tatawa. Hindi, hanggang yun, namumuhay silang matagal sa bukid hanggang nagkaroon sila ng isang anak. Ngayon, ang nangyari, nung nagkaroon silang anak na isa, maganda naman ang buhay hanggang may isang pangyayari na hindi inaasahan. Yung anak nila noon mga 6 years old na 6 na taon na daw. Itong lalaki nakakuha to ng ibon na yung alimokon, ang tawag alimokon, kung sa iba ang tawag ng kuro-kuro. Basta alimokon yung brown na na hinawlangan yung pagkati. Nakakuha yung lalaki, inalisan niya ng balahibo. Yung pagkaalis niya ng balahibo, hindi niya man pinatay, hindi niya man ginilitan, biglang tumayo yung ibon. Nilagay niya doon sa lamesa. Nakita ng babae, tumawa yung babae. Yung pagtawa ng babae, bigla naglaho yung babae, bigla naglaho sa kanyang harapan. Kasi ang usapan nila, walang tumawa, nakatawa yung babae. Umpisa ng panahon na yun, hindi niya na nakikita yun. Hindi niya nakita ang kasama niya na yung anak niya.
Ngayon, ang nangyari doon sa anak niya, pag nag-aaral na, problema niya nasa pag-aaral ng anak niya kasi bibili siya ng lapis, mga papel, kahit klase-klase mga gamit, bag, damit. Problema siya, wala siyang pang bili. Ngayon, pinapanaginip siya, naginip na bukas may pangbili ka na ng gamit ng mga anak natin. Umano ka doon sa may kusina, sa may banggirahan. Tumingin ka sa itaas, may mga karne dyan na nakabitay. Gaya mo kinabukasan, may mga karne nakabitay. Bininta niya. Yun. Bili siya na magamit ng anak niya kapag aral. Sunod na pangyayari naman, birthday ng anak niya, wala siyang panghanda. Yun, pag may mga ganun mga sitwasyon, pag mayroon na namang karne doon, inano naman siya ng asawa niya. Pero hindi niya na nakikita, umpisa nun. Panaginip na lang. Hanggang yung nag-college na yung anak nila, ganun pa rin ang sitwasyon pag may mga struggle sa buhay, yung problema. Mananaginip lang at saka, kahit hindi na siya nanaginip, nasanay na siya kung ano. Kasi siguro namomonitor naman sila ng asawa niya. Yun, may mga karne doon na binibinta na lang niya. Yan, totoo yun daw na kwento, sabi ng nagkwento din sa amin noong panahon, lolo ko, na nangyari talaga daw doon panahon na may nakapag-asawa ng engkantada na isang magsasaka. Pero sa totoo, sa madalit sabi, yung anak nila na yan, makapatunay ka talaga na kasi dito walang walang kanal yan dito. Itong sa noo, walang kanal. Kaya sabi nila, pag wala daw kanal dito sa may nuso, anak daw ng engkantada. Engkanto. Siguro totoo. Kasi mayroon naman talaga na nakikita na ganun. Sana po, kahit sabihin natin kwentong barbero, sana po, kung may mga kwento man na ganun, kwento lang yan. Ako hindi man ako nakakita engkantada, engkanto. Pero dahil kininto ko rin sa inyo. Kaya salamat po sa lahat ng mga nakinig sa aking kwento. Mabuhay tayong lahat. Good day and good evening. Salamat sa mga nagsusubscribe pa ulit. Salamat.